Amen. The God who created the universe, the most powerful, is the same God that loves us personally. Amen. Maraming salamat to Diyos para sa katotohanan na yan. He cares about our lives and we believe that He wants to become part of it. Amen. Lord, sa madalas, Panginoon, na pagkakataon, hindi po namin kayang maintindihan ang kabuuan ng inyong pagmamahal, Panginoon. Sapagkat kami, Lord, bilang mga tao, ang level ng thinking namin, Lord, ang level of understanding namin, minamahal namin yung mga taong mabait lang sa amin, o mabuti lang sa amin. Pero Ikaw, O Diyos, araw-araw, pinipili na kami mahalin. Hindi man kami kaibig-ibig sa araw-araw, nakakagawa po kami ng mga pag-uulang, pagkakasala, Panginoon. Pero maraming salamat dahil ang pag-ibig mo ay mas malawak at mas higit pa, Panginoon, sa kahit ano pa mga bagay. We can put our security in God's love for us. Nothing can really separate us from the love of the Father. Ang sabi po dun sa Romans 8 verses 35, 37 to 39. Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death? No. Despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Pwede po bang pasalamatan natin ang Panginoon sa napakalaking pagmamahal na meron po kayo sa amin ng Diyos. Oh, maraming salamat sa iyo, Panginoon! Maraming salamat sa iyo, Diyos! Mahal na mahal po kami, Panginoon! Oh, your love for us is so unconditional! Your love for us is so deep! It's so wide, God! We cannot thank you enough! Oh, we thank you, Jesus, for everything that you are! Father, if there's one desire that we have right now in our heart during this worship time, God, we want to be closer to you. Oh, we want to grow deeper in love with you every day of our lives, Jesus. Hindi namin kayang tapatan, Panginoon, ang pagmamahal mo, pero nais namin ang Diyos na laging sa presensya mo, Panginoon. We cannot imagine our lives living without you. You are the air that we breathe, God. Hallelujah. Oh, as we worship you this morning, as we enter your courts with thanksgiving and praise, malaya ka, Panginoon, na kumilos. Malaya ka, Panginoon, na kumilos. Hallelujah. Oh, people of God, you are free to worship Him. You have all the reasons to praise, worship, and give thanks to Jesus. Hallelujah. Come on, come and praise for praises. Thanksgiving to God. Hallelujah.
You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. So take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. Continue I singing. wanna know your heart. So pull me a little closer. Take me a little deeper. I wanna know your heart. Your love I wanna know is so much stronger now. 'Cause your love is so much stronger than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Maraming salamat sa pagkatinibig mo, Panginoon, na Panginoon. Ang pag-ibig mo ay kapal, Diyos. Ang pag-ibig mo ay sapat, Panginoon. At ang pag-ibig mo ay magpakailanman. Hallelujah. Oh, yes, God. Yes, Lord, we thank you for your mighty presence in this place this morning, God. Sige po, patuloy mo pasalamatan ang Diyos. Pasasalamat at pagsamba. At ngayong umagang ito sa service na to, Lord, ang presensya mo ang siyang amin pong patuloy na mararanasan. Mahal na mahal po namin kayo, Diyos! Ang lahat na nagmamahal sa Diyos, sumigaw ng amin! Hallelujah! We love you, Jesus! Honor you, God! We honor you, God! We can all be seated. Lumago, lalago din kayo. We had the privilege to host and minister to 20 government workers at our Civil Servants Meetup last Saturday. We pray that your life will continue to be a catalyst for positive change, inspiring others to join us in bringing forth God's kingdom to our government. For we believe that blessed is the nation whose God is the Lord. Yes, magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po bang palakpakan natin ng Lord? We have finished our Civil Servants Meetup and nakakatuwa po, ewan ko po, every time po na-attend ako because this is not a monthly event, I think quarterly, tama no yet, quarterly siya. So, first ngayon siguro by May or April pa yata ang susunod. Pero nakakatuwa na tignan sila because I have seen how God positioned them into the places na meron sila, kung anumang government agency po ang kanilang nire-represent sa pag-attend nila. I am so proud and tuwan-tuwa po ako kasi alam ko na merong impact na gagawin ng bawat buhay nila sa mga government agencies na kinakasakupan po nila. Amen po ba? And if you are a civil servant or government employees po na hindi naka-attend, meron pa po tayong mga susunod ito. And it will definitely be something po na empowering para po sa atin so that we can see kung paano po tayo gagamitin ng ating Panginoon sa ating pong work as He put us a government agency. Amen po. Amen. Second Sunday po natin ng month of February. Parang bilis ng panahon, di po ba?
And gusto ko po, lagi ko po ito sinasabi, ang bilis-bilis ng panahon, parang kailan lang January, ngayon December na, o kaya ngayon ganun, parang ang bilis-bilis niya. Pero it's my prayer po na kahit mabilis ang panahon, prayer ko po na sana po we will always be productive and fruitful sa bawat araw na tatapusan natin. Amen po ba? May purpose po ang Panginoon, may objective sa bawat buhay o yung pag-exist po natin. I pray na ma-enjoy po natin yan at talagang ma-fully accomplish po natin ang mga naisin ng Panginoon sa bawat buhay po natin. Let's make the most out of it. Amen po? Amen. Pwede po bang kibuin mo? Ngitian mo, kaya mag-hello ka sa katabi mo. Ano naman, galaw-galaw ng konti. And today po, we are in the church. Indeed, great day to worship the Lord. Great opportunity na binibigay po sa atin ng Panginoon upang tayo ay sama-samang magpuri sa ating Panginoon. And nakakatuwa po kasi nung pandemic, wala tayong ganitong opportunity, pero praise the Lord because binuksan niya na po ang door at saka po ang way para po tayo ay patuloy na magpuri o pagpuri sa Panginoon ng sama-sama. Manalangin po muna tayo bago tayo mag-umpisa. Lord, we want to thank you, we want to praise you. Salamat Lord God sa umagang ito. Salamat Lord God for bringing us here. And we continue Lord God to say, ikaw Lord God ang patuloy naming hihingin o aasamin sa aming mga buhay. Let it be, Lord God, that the beat of our heart, Lord God, continue, Lord God, to focus on you, Lord God. Ngayong umagang ito, it's opportunity for us na magsama-sama sa simbahan na ito. Pero Lord, let it be the opportunity na kung saan kami ay kakausapin mo, kakatagpuin mo, at patuloy, Panginoon, na mag-move ka sa bawat buhay namin, Lord God. We want to say, we surrender ourselves to you, Lord God. We submit to you, Panginoon, whatever ways or will na nais mo ang gawin sa umagang ito sa bawat isa sa amin. Let it be, Lord God. Let your will be done. And we continue, Lord God, to thank you and we want to praise you. We are excited and expecting from you, Panginoon. And we continue, Lord God, to say, feel us, Panginoon. And hayaan mo, Lord God, na ikaw ang manguna at maghari, Panginoon, sa aming mga buhay. We give you praise. We give you all the glory. And all of us will say, Amen. Amen. Sige po, yung mga kakunting samahan po natin ng palakpak po yan. Sabi po natin, again, 2024, we want faith that can move mountains. Gusto natin makita nag-move ang ating mountains o kaya yung mountains na nagiging hinder o naghihinder sa atin para po sa journey natin o para ma-experience natin yung nais ng Panginoon o ma-accomplish ng Panginoon ang plano niya sa ating mga buhay. Gusto natin makitang flat yan para po paglakad natin o kaya pag-explore natin o in advance po natin, may progress po ang bawat isa po sa atin. Last month, as we vision cast the theme of moving mountains, we have established yung principles needed to have faith that can move mountains. We have already and also studied na hindi lamang po yung faith ang kailangan natin para po talagang ma-move ito, pero in-execute po ang faith natin through prayer. Kaya po napakahalaga na maintindihan natin as we have studied last month yung pong prayer of faith, kung paano natin ito gagawin at paano tayo mananalangin in accordance or in the direction or instruction ng ating Panginoon. However, kailangan din po at mahalaga rin po na maintindihan natin na merong hindrances. Sabihin nyo nga po hindrances. May mga hindrances po tayo in prayer or to pray into prayer. And this is exactly the series that we have for this month of February. And this is the hindrances para po maintindihan din natin na kung meron pong instruction o meron pong pag-lead ng Panginoon sa atin kung paano tayo mananalangin o pananalangin ng ating pananampalataya, gusto niya rin pong ma-inform tayo o maging aware tayo na may hindrances, may balakid para sa mga panalangin na ating sinasambit sa Kanya. The truth of the matter is that God delights in answering our prayers. Alam niyo ba yun? Gusto niya yan. Love niya kayong i-bless. Love niyang sagutin ang ating mga panalangin. Pero there is a key para po maintindihan natin na kung sasagutin o delighted ang Panginoon na sagutin ang panalangin ko, the key is that our prayer should be aligned sa will ng Panginoon. Hindi will mo, hindi yung nais mo, hindi inilalaban mo. May mga ganun tayong term, di ba? Ilalaban ko to sa panalangin. Pero kapatid, yan ba ang will ng Panginoon sa'yo? Kahit lumaban ka ng lumaban, if that is not actually the will of God sa'yo, definitely yung answered prayers o kaya yung answering our prayers ay hindi po talaga natin makakamit. God will patiently deal with us, tell us about it,
reveal to us kung bakit hindi, pero definitely our ears should be open, our heart should be willing na tanggapin ang nais ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo ano ba tawag dito, yung mag-guess tayo, kaya para tayo naglalaro kay Lord. Hindi po, definitely unfold ng Panginoon niya ng malinaw sa atin. But if it is according to His will, definitely delighted po ang Panginoon na sagutin ang ating mga panalangin. On the other hand, the Bible also tells us that prayer can be hindered by several things. And last week, diniscuss po natin ang fear and doubt. And it's the first hindrances po sa prayer. And today po, for our week 2, we will be talking about pride and selfishness. Pwede po bang sabihin niyo pride? And selfishness. Unahin po muna natin ang pride. Sabi po dito, the dictionary defines pride as the quality of having an excessively high opinion of oneself or one importance. Gusto ko pong i-take note o kaya kung nasa isip nyo man, i-highlight nyo po. I don't know kung paano nyo i-highlight, kumuha kayo ng green, kumuha kayo ng yellow, pero i-highlight nyo po yung sinasabi nitong excessively high opinion of oneself or one's importance. Pride makes us feel too high and too mighty. Ito yung feeling natin, I'm too high, I'm too mighty, to humble ourselves and pray and seek God's help in our circumstances. Meaning, tayo ang nasusunod, tayo ang nagde-decide, tayo yung in control, tayo yung mayroong hawak ng mga gagawin natin. We are actually, in a way, setting aside ang Diyos sa senaryo. Dahil sabi natin, madali lang to, kaya ko to. Parang dati na-experience ko na to and I have successfully, alam mo yun, nag-go through or natapusan mo yung problema na yan o na-overcome yung problema na yan. Ngayon ulit gagawin ko to. So, kaya ko to. So, sabi nito, it makes us feel too high and mighty to humble ourselves. And aside from that, sabi po dito, pride only seeks to exalt, yung sarili natin. Paano ko ba ito gagawin? Paano ba ito? Ito yan. Alam mo naman ako, napaka-ayos ko, systematic ko, organized kong tao, so kaya ko itong gawin. So you're exalting your abilities, your skills, and yung kakayanan mong gawin ng mga bagay na yan. Pero sabi dito, as Christian, the focus is never or not actually to exalt Christ. Kasi bakit? Sarili mo ang bida eh. Tama po ba ako? Sa isang pelikula, pwede namang mga pamilya ang bida, pero meron pa rin pinakabida doon. Tama po ba ako? Meron pa rin talagang pwede mong sabihin na ito, gusto ko makatuluyan ni ganito. Ay, bakit ganyan ang ending? Kasi ganun po tayo, meron tayong laging tinitignan. So you are focusing on that main role or yung pinakabida po doon sa senaryo ng buhay po natin. And of course, ang sinasabi po ng pride, ang bida ikaw. Ang bida ako. And sabi dito, pride keeps us from asking. Bakit? It keeps us from exercising dependence on God because we think we can do it. Hindi ako manghihingi ng tulong, hindi ako magpe-pray. And like the child who is confident, sabihin niya, kaya ko mami, kaya kong magtali. Pero you know what, pag nakikita mo kung paano tinatali yung kanyang sintas ng sapatos, matatawa ka na lang. At sasabihin mo, ako na anak kasi hindi ka talagang marunong. Pero di ba, they will insist, kaya nila, pero you know what, you will see kung ano-anong itsura ng tali o kaya nung pagsintas ng kanilang sapatos. Okay naman po na mag-explore sila with regards to that, pero alam din po natin na hindi nila kaya. Tama po ba ako? Sabi dito, yung dependence natin ay wala sa Diyos, we think we can do it, and at the same time, it keeps us from asking. Definitely, pag sinabi natin, kaya ko to, hindi kayo hihingi ng tulong kay Lord. Humingi ka man, pero you know what, minsan hanggang ilong lang. Alam niyo po yung mga sinasabi natin, labas sa ilong. Baka dahil minsan Christian na tayo, Lord, tulungan mo po ako. Pero sa totoo lang, ikaw talaga yung force, energy, ine-exert mo lahat. Kasi bakit? Alam mo, kaya mo. Like the child is confident na katulad po nito, pwede natin sabihin o para natin sinasabi, hey mami, kaya ko to. O kaya, Lord, okay lang ako, dyan ka lang, relax ka lang, chill lang, kasi kaya ko to. Sabi dito, the result, hindi tayo mangingi, we will not ask. Pero sabi dito, ang mga pride o yung mga tao ng punong-puno ng pride o prideful na tao, sabi dito, if they ask, kung hihingi sila, kung sila ay magpe-pray, pride can easily turn it into a demand. Nagdidemand sila like a spoiled child who yells for his parent to respond. Do it right now, do it on my way. Di po ba ganun tayo minsan yung mga bata, mga anak nyo ba naranasan nyo ng ganon? Praise the Lord, wala po akong ganung anak. Kasi talagang iiwan namin talaga sa mall.
At tuturo namin sa kanila yung lesson na hindi mo maihingi lahat ng gusto mong hingin by tantrums o kaya pagtatantrums o kaya yung paglulupasay, pag-iyak. Sabi po dito, minsan ganun daw tayo. It may not be literal, pero you know what kapatid, minsan may ganun tayong time kay Lord. Because things are not working right. O kaya, kala natin, it will be in its place dahil kaya natin, alam natin. Pero pag hindi ganun ang nangyayari at frustrated tayo at medyo naiinis tayo, ito na yung tayo, mag-aas tayo, pero it's a form of demand. And sabi dito, God doesn't respond to pride-filled people. If that is so, how does pride hinder prayer? Let's read Proverbs 11 verse 2. Sabi po dito, when pride comes, then comes shame, but with the lowly is wisdom. And alam niyo po, tinignan ko rin siya sa ibang version, and I love what Amplified Version says. Sabi sa Proverbs 11:2 ng Amplified Version, sabi dito, when pride comes, explaining what is pride, boiling up with an arrogant attitude of self-importance. And sabi dito, then comes dishonor and shame. But with the humble, in-explain din kung ano yung humble, the teachable who have been chiseled by trial and who have been learned to walk humbly with God. There is wisdom and soundness of mind. So napakaliwanag po, sa verse na binasa po natin, it gives us the contrast between pride and humility or being humbled. Sinasabi po dyan, and the word for pride used here is sabi ito, sabi po dito, sadon. Kasi yung iba pong research ko, sa down. May ganun po yung ibig sabihin. Pero dito po, sa nakita ko, sa don. Which means, sabi dito, arrogance. Sino yung may hinihingi? Sino po mga magulang dito? At alam mo yun, di ba, masarap naman bigyan ng mga anak natin, especially when they are doing well sa school. Pero pag may pagka-arrogante yung paghihingi nila, di ba, nagmamaldita rin tayo. Hindi ka makakatanggap niyan at kahit kailan di ko bibigyan, hanggang ganyan ang attitude mo. Ganun sasabihin natin, di ba? Talagang ganun ang attitude natin. Same thing with us na sabi dito, the pride used here is adon, which means arrogance. This is a person who sees no need for God in his life. And sometimes, tayo po, sinasabi natin, I am acknowledging the Lord, o kaya kailangan ko ang Lord. Pero totoo lang, marami pong sitwasyon sa buhay natin, that when time comes na nakikita natin, kaya ko to, o kaya ako na to Lord, dyan ka na muna, isa-set aside mo siya, akala mo hindi ka nagiging prideful noon. Kapatid, pride is setting in. Nagti-takes place na po ang pride na yan because nakikita mo na hindi mo man sinasabi o ayaw mo man sabihin sa utak mo na hindi ko kailangan ng Lord, pero sa action po natin at sa ginagawa po natin, we are telling Him, Lord, dyan ka lang muna kasi kaya ko to, ako na lang. Pero di ba sabi ng Lord, lahat ng area ng buhay mo, He wants to be part of it. He always wants to hear His children asking Him, Lord, tulungan mo po ako, Lord, kailangan kita, Lord, sana wag mo akong iiwan. Kaya lang kadalasan kapatid, pag may mga pagkakataon na hindi na natin kaya o very impossible for us yung mga ating sitwasyon, sasabihin natin, Lord, help us. Pero pag kaya natin, sabihin natin, Lord, dyan ka lang, kaya ko na to. Sabi nito, his overconfidence ng taong prideful boils over what? Self-indulgent and sabi po dito, egotism. Pag sinabi natin self-indulgent, it means they are devoted to themselves. Natingin nila, sobrang importante ko. Minsan din natin sinasabi yun, syempre kaya sa mga tao, baka sabihin, ang yabang natin. Pero minsan, the way we act, the way we, alam mo yun, paano ba? Paano natin ipakita at paano natin ipadama sa mga tao na kapaligid sa atin? Hindi mo kaya pag wala ako, ganun ako ka-importante. At di ba pa sasabihin mo, ikaw na. Di po ba? And sabi dito, egotism, excessively thinking about yourself. Tungkol sa sarili mo lang at wala nang iba. And sabi dito, he believes he is the master of his own fate, of his own destiny. It is all about I, me, and myself principle pagdating po sa kanya. And kapag ganyan po ang pananaw natin sa ating buhay, it greatly affects the way we look at prayer. Why pride hinder our prayer? Sabi po dito, because sabi dito, we fail to see what prayer is. Kaya po affected ang prayer. We fail to see what prayer is. Bakit? Ultimately, failure in prayer involves failure to measure according to truth. And we fail to see what prayer really is
yung requirement nito, yung in-ask nito sa atin, yung sacrifice na gagawin natin sa prayer, or the steps to be taken dito sa panalangin na ito, o dito sa pag-understand according to truth. This happens kapag ka po ito, we fail to see prayer what really is, kapag ka po mini-measure natin according to our own understanding. That we are no longer seeking the Lord. Lord, paano mo ba? Ano ba talaga ang nais mong i-unfold o ipa-discover sa akin about prayer? Pero hindi tumigil ka na doon sa pananaw mo, tumigil ka na doon sa own understanding mo, sa own conclusion mo pagdating sa kung ano ba talaga ang prayer. So meaning, you are not interested to know more about what the truth is, or you are no longer interested kung ano pa yung power na pwedeng i-uncover o i-unfold ng Panginoon sa'yo. When you seek Him and ask Him, Lord, I want to know more. Alam ko po, yung marami sa atin dito magagaling na. Alam ko rin po na, ay ako kasi ganito, nag-aral na ako sa Bible School Naku, 20 years na akong Christian, hindi ko pa ba alam yan? Yes. Pero sino rin yung naniniwala na every day of our life, we have something new to be learned kay Lord? May bagay siyang binubukas at may bagay siyang mga bagay na pinapaalam sa atin. And when we really grab this kind of wisdom na galing sa Panginoon, it gives us the power to really have this empowered Christian life na gusto po ng bawat isa sa atin. Marami siyang mga bagay na pinapakita pa, inuturo sa atin. And sabi dito, we fail to see that. Bakit? Kasi nakadepende tayo doon sa ating own understanding. And sabi dito, there is a name of measuring according to our own understanding, and that is what you call pride. So hindi lang pala pagmamalaki na alam nyo sa isip ninyo, pero you know what, when you lean on your own understanding, and when you stand and believe, eto ang paniniwala ko, eto lang at wala na. Tama na. Hindi ko na isisik si Lord. Hindi na ako magpapabago. Okay na to. Pero sabi dito, that name or the name of that is pride. Bakit? You're relying on your own understanding. You or no longer need anyone, or you no longer need the Lord. Whatever it is na bubuksan niya o pagkakaloob niya sa atin, hindi mo na yan gustong makita pa o interesado ka doon. Sabi po dito, if a person measures according to their own understanding instead of asking God to show them the truth, they are measuring themselves more highly than they should. And sometimes nakakalungkot po kasi when we think we know enough, o tingin natin, expertise na tayo sa mga bagay-bagay. Minsan, umaakyat tayo kung ano yung tingin natin sa sarili natin. Na itataas natin unknowingly, unintentionally ang mga sarili natin. Bakit? Alam ko na yan. Expert na ako dyan. Kahit saan ako pasikot-sikutin yan, kaya ko yan. And you don't know, pero yung pride, nagurot na. Yung pride pumapasok na, yung pride nandyan na. Why? Because you are relying too much sa sarili po natin. Why? Because sabi dito, unang-una, pride blinds us. Kung nakaka-apekto po ang pride because sa own understanding natin, specifically sa prayer, then binablind po tayo ng pride. It blinds us. We are blinded by pride, particularly dangerous as it works to blind a person to itself. You think you are in the right path, you think you are doing it okay, you think na tama ang bawat ginagawa mo, pero sabi dito, it is very difficult for a person who measures according to their own understanding to even see that they are operating in pride. Sabi ko nga kanina, di ba? Akala mo okay lang, akala mo alam ko lang, akala mo sinasabi mo, hindi ko nga pinapoproblema si Lord sa buhay ko, hinayaan ko na lang siyang gawin naman yung mga problema o mag-involve sa problem ng ibang tao, wag na lang sa akin kasi kaya ko na to. Di ba mukhang kala mo mukhang ang bait-bait, ay ang galing. Pero you know what? It's pride before God. Pride is an overestimation of oneself. Exage talaga po ang pride. And akala natin, hindi ko kahit kailan, hindi ko ma-experience, pero you know what? Unti-unti, meron siyang nangyayari sa'yo until the time you see, alam mo yung blind spot sa buhay po natin? That people are telling you, ganito ka kasi, ang init-init lagi ng ulo mo. Pag mainit, pagkagutom ka, init ng ulo mo. Hindi sino nasabi sa'yo niyan?
Pero sa totoo lang, talagang pag nagugutom ka, para ka ng dragon. Pakainin niyo ako kahit saan, nakain ako kasi gutom na ako. Tapos pag sinabi sa'yo ng mga taong nasa paligid mo yan, sasabihin mo, hindi ako ganun. Kasi bakit? You are already overestimating yourself. Hindi ako ganun. Mabait naman ako. Hindi naman ako dragon pag nagugutom ako. Pero the truth of the matter, blind ka sa mga bagay na yan. Hindi mo nakikita. And sabi dito, pride is an overestimation of oneself. So if someone becomes too lifted up, they are headed for fall, worse, or destruction. Nakakalungkot po kasi minsan kung gaano mo itaas ang iyong sarili, sa pinakamataas na estado ng tingin mo, nandun ka kasi nga, magaling ka, kaya mo, mga bagay-bagay. Kapatid, ganun din po yung layo o yung pong taas ng babagsakan po ninyo o babagsakan ko. Proverbs 16:18, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Pride put us at a risk for disaster. Bakit po? Because pride's power gives us perverted, distorted, tainted judgment of what the truth is. Kaya without you knowing, talagang unti-unti lumalabo ang mga dapat malinaw sa buhay natin. Nakikita natin yung mga tama, na akala natin tama, pero sa totoo lang sinasabi ng Lord, anak, hindi yan ng tama. Lalakaran natin ang mga bagay na akala natin, alam natin, pero kapatid sabi ng Lord, yan ang akala mo dahil dito ka dapat lumakad sa path na ito. Nagiging distorted, nagiging tainted, yung judgment natin, yung perception natin sa talagang truth na gustong sabihin ng Panginoon. Pride's power make us think that we did it ourselves. Kaya nga po, di ba, sasabihin natin kay Lord, naku, nangyari na to, Lord eh. And alam mo yun, I made it. Successful ako dito, kaya Lord, okay na ako dito. Dahil doon, masyado na yung confidence mo sa sarili mo. Pride, last time, di po ba, yung doubt, walang confidence sa Lord, ito na sobra naman po. Sabi dito, pride cannot only hamper or impede the victorious and empowered Christian life, but it can leave you with few friends. Sino po sa inyo ang gusto, ang kasama na tao na lagi niya sinasabi, alam mo, ang ganda-ganda ko. O kaya sabi niya, ang galing-galing ko nga, hindi ko nga alam kung bakit napakagaling ko sa mga bagay-bagay na to. Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko, ano kaya ang mga bagay na makakaano sa akin para medyo yung galing ko ma-test ng konti. O kaya yung alam mo yung puro siya at siya lang. Nagsasabi ka ng problema, wala ka sa atin, sasabihin niya, ay ako nga, ganito, ganyan. Alam mo yun, parang lagi kayo may padigstahan, si lola ko nga wala ka sa lola ko. Ganun ba? Gusto nyo ba ng mga taong kasama niyong ganun? Hindi, di po ba? And sabi po dito, let us be reminded na yung pag measure po natin yung sarili natin or according to our own understanding, hindi po, very limited po yung ating pong focus, yung ating pong binibigyan ng highlight sa buhay natin, yung binibigyan natin ng importansya. And akala mo, nagiging malawak ka, pero the more na doon ka lang tumitingin at yun lang ang binibigyan mo ng emphasis sa sarili mo, magugulat ka na, napapag-iwanan ka na. And more so, hindi lang po yun, baka hindi mo na nakikita na wala ka na doon sa tama. It's your own understanding, pero wala ka na doon sa tama. Kaya nga sa Proverbs 3:5-7, sabi ng Lord, sabi dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. So when we trust in the Lord, we seek for His wisdom. And when we are operating in His wisdom, nagbe-break po yung power ng pride sa buhay natin. Nadi-destroy po yung continual focus sa sarili natin. At definitely, we are allowing ourselves to be compared doon sa standard ni Lord. At nakikita natin, the more that we compare it, the more na wala po talaga tayo. Alam mo yun, I am nothing without Him. So don't allow pride to blind us. What else? Aside from that, number 2, pride is displeasing to the Lord. James 4:6, God resists the proud but gives grace to the humble. This verse is both warning at the same time encouragement. Bakit po? This relates a simple but powerful idea. God opposes the proud. Pag ikaw daw ay ma-pride na tao, ay siya talaga yung magsasabi at patuloy na maglalagay sa'yo sa tamang lugar. Hindi niya ikaw hahayaan na patuloy kang maging prideful o patuloy mong ibigay ang credit sa sarili mo, lalo na po pag anak tayo ng Panginoon.
The Holy Spirit will definitely guide us and lead us para po talagang ma-convict tayo sa pagiging masyado nating ma-pride na tao. Pero sabi dito, God opposes the proud, our refusal to trust God to provide what we need, what He wants for us, and our insistence on getting what we want for ourselves is an act of pride. So we are attempting to be God on our own lives. Kaya kapatid, pag ikaw ma-pride, ayaw mag-sorry, ayaw kong aminin na mali ako, ayaw kong makipag-usap sa kanya, bahala siya sa buhay niya. Pagka po nalaw natin yan, this is actually what we are implying or trying to say, hindi man po talaga by words o kaya alam mo yun sa isip, pero sa totoo lang, unti-unti, ito na po yung iyong pinapakita. God will lovingly, jealously oppose us when we do so. Na pagka talagang ikaw na yung nasusunod at tingin mo sa sarili mo, ikaw ang tama, ito ang way, wala nang iba. Pero the good news, kaya ako sinabing warning and encouraging, bakit po? He will not reject us in Christ. Yung grace ng Panginoon ay patuloy niyang i-offer sa atin as we humble ourselves, and the more grace we are to receive from Him pagka po hinumble natin ang ating sarili. Again, last time sabi ko, fear and faith, hindi po natin pwedeng mapagsama yan at sabihin na 50 ka, 50 ako para okay na okay tayo sa taong to. Hindi po ba? Same thing with this. Yung humility at saka po yung pride, hindi natin pwedeng pagsamahin. It's either way. And when we are not humble before the Lord, baka yung pride nandyan na. What is pleasing to Him? 1 John 3:22, whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. This is actually a bold prayer life. And this does not mean we can demand anything as though God is a vending machine. Nakuha niyo po ba? Kailangan pag nag-ask daw, kumuha, humingi. Hindi siya ganun. Pero two things are being emphasized here para daw magkaroon tayo ng effective, bold prayer. First is obedience, keep His commandments. And second is pleasing God, which is more on abiding to what God wants us to do in our life bilang isang anak niya. Kaya kung gusto natin ng sinasabi natin pleasing sa ating Panginoon, ito yung obedience and abiding sa ating Panginoon. And definitely, kapag po tayo ay patuloy na nagsisik sa Kanya, patuloy na nag-obey sa Kanya, yung mga buhay natin ay naiaayos din. Nakikita natin kung ano yung mga bagay na dapat nating baguhin, especially the pride, sa buhay po natin, at hayaan natin i-replace ito ng Lord ng mga bagay na pleasing sa ating Panginoon. Now, let's discuss selfishness. Sabi ito, if pride keeps us from asking. Dahil nga ayaw na natin manghingi, hindi natin kailangan ng Lord, hindi tayo hihingi o mananalangin kay Lord. Ang selfishness naman daw, on the other hand, wants answered prayer for us or for me. Lord, sagutin mo yung panalangin ko kasi it will benefit me. Para sa akin, Lord, kailangan ko ito. Yung init-init pag Sunday afternoon, biro mo 10 o'clock, pupunta kami in church, ang hirap-hirap, kaya may sasakyan. Tapos pag nalaman mo, ang hirap mo mag-park, sasabihin mo, wag na lang sasakyan, okay na ako sa Grab. Minsan mga tao, ganun po, hindi maintindihan kung anong gusto. But anyway, ano lang po yan, segue lang po yan. Pagka naman daw selfishness wants answered prayer for us, for me. It is a prayer that centered on the things that brings us fulfillment. Selfishness is that attitude of being concerned with one's own interest above the interest of others. Meron po mga ganitong klase ng tao na alam mo yun, parang yatang dehado ako dito Dapat ako panalo, dapat ako, akin yung medyo malaki-laking kabig. May ganun ba kayong kilala? Hindi yata pabor, meron daw, hindi yata pabor sa akin. Mga bagay na to, bakit ganito? Parang nalalamangan ako. Yan akong kilala, mga kapatid. Bata ako nun Pareho kaming binigyan. Ayoko sabihin yung pangalan, baka sinuha ko ni Pastor Alfred. Kamag-anak ko po yun. Pareho kami binigay ng nanay ko ng pamasahe dahil kami, Catholic pa po ako noon. Okay lang po ba? Sa Grace, kami nagsisimba, Valenzuela kami. So binigyan kami ng nanay ko, same amount. Talagang hindi ko na matandaan kung magkano, siguro tag 10 piso. Parang ang tanda ko na, no? Anyway, kung magkano man po yan. O 100 na lang. Binigyan kami pareho. Alam niyo po, di sabay-sabay kami. Pagdating sa jeep, sabi niya, ikaw na lang masahe, wala akong barya. Ang hirap na ilagay ko dun sa pinakaloob-looban ng bulsa ko. So ako na, pagdating po nagsimba kami, pagkasimba namin, kakain kami lagi dun sa 3M ba yung pizza? Yan, sa pizza. Kasi sa Grace po kami nagsimba sa 3Ms. Pati pagbayad ng pizza ako po. May mga ganitong tao.
Sabi ko sa kanya, selfish ako. Binigyan kami pareho ng nanay ko po yun. Hindi siya anak. Pero ako lahat nagbayad. Gusto ko sana tanong, ano gagawin mo sa 100 mo? Anyway, okay na po yan. Naisishare ko lang po, pinatawad ko na po siya. Naisishare ko lang po. Gusto ko lang po mag-point ng illustration dito. Selfishness is exactly opposite to what the Bible is teaching us. Philippians 2:3-4, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility consider one another as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interests of others. So pag selfishness, ano yun sa akin? Paano ako kakabig? Paano naman ako? Kawawa naman ako? Bigyan ako niyan. Gusto ko, alam mo yun, pag nakita ka ng donut, hindi mo talaga, asan yung chocolate dyan? O kaya pagka nakita ka ng, ano po ba yung pinoform ng bilog? Okay na lang po. Titignan mo kung ano yung pinakamalaki, sa'yo yun. Sabi dito, huwag daw tayong ganon. Let us look out for your own interest, personal interest, but also for the interests of others. The scripture calls us all also look after also the interests of others. We all can be selfish pagka daw po tayo ay nagkikare lang. Or we only care about our own needs, about our own wants, about our own desires. Wala tayong pakialam sa iba, pero yun ang gusto natin. Kamusta yung desire ko, kamusta yung wants ko, kamusta yung needs ko. Sabi dito, may illustration dito, meron daw isang nanay, nagluluto po siya ng pancake. And meron po siyang dalawang anak, isang 5 years old, Kevin, at isang 3 years old, si Ryan. And ito pong dalawang to ay nag-argue, sino yung unang kakain dun sa unang naluto ng nanay niya. Di ba pag pancake, isa-isa pong luto yan, hindi naman yan maramihan. So isa-isa lang yan. So nag-aaway silang ganon. So si Mami, nakita niyang malaking opportunity to para maturuan niya ng magandang lesson yung dalawang anak niya na nag-aaway dahil sa pancake, sino ang mauuna. So sabi dito, sabi niya, okay kids, if Jesus, yan ang sabi niya, was sitting here today, he would say, let my brother have the first pancake, I can wait. So, tinignan niya yung dalawang anak niya. Si Kevin, biglang sumagot, sabi niya, Ryan, ikaw si Jesus ha? O di po ba, wala kinaiba doon sa ano ko kanina, illustration ko kanina. This is a very simple illustration, pero kapatid, it shows how ingrained selfishness sa atin pong mga sarili. I think the root of selfishness comes from way of wanting our own way, spending too much time thinking about what we want or the things we'd like to have. Now, how does selfishness hinder prayer? Kung kanina sa pride, it fails us to see what prayer is. Pagdating po sa selfishness, it robs prayer of its power. A selfish purpose o kaya yung selfish motive na sinasabi po in prayer robs prayer of power. Bakit daw po? Because the true purpose in prayer is that God may be glorified in the answer. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay hindi selfish o kapag ikaw ay nananalangin at sinagot ng Panginoon, ang panalangin mo at binigay mo ang credit o glory sa Panginoon, yan po yung pinaka-purpose ng iyong panalangin. Yung answered prayers mo. Yung sinagot ng panalangin ng Panginoon. Hindi ka magyayabang at hindi ka magsasabing, natapos na rin ako sa aking panalangin kasi sinagot na ng Diyos. Kung hindi, magpapasalamat ka at ibibigay mo ang glory sa Panginoon. So if we ask any petition merely to receive something, to use just for our own pleasure or gratification, sabi, we should not expect answer sa ating panalangin. Bakit po? James 4:3, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives that you may spend what you get on your own pleasures. Kaya di po ba, pagka sinagot ng Lord ang panalangin mo at para pang sarili mo lang yan, hindi nagkakaroon ng power ang prayer dahil yung glory, yung credit ay napupunta hindi kay Lord kung hindi sa'yo. So nararab yun ng power pagka po tayo ay selfish. Therefore, sabi dito, selfishness reveals our motive. Pinapakita na yung motibo, yung tunay na kondisyon ng puso mo. Kahit our selfishness is oftentimes a master of disguise, takpan man natin ang takpan to, maglagay man tayo ng maraming mask to cover its motive. Malinaw po sa John 4:3 na pag ikaw ay hindi nananalangin ng tama, na may tamang motibo, definitely walang sagot ang panalangin.
So if there are many answered prayers sa'yo, kapatid, praise the Lord. Dahil yan ay hindi lang pang sa'yo, pang benefit mo, that you are not just having this motive of selfishly having that advantage ng lahat ng yan para sa sarili mo lang. Then, nakikita ang resulta ng panalangin na yan, ng nais mong gawin, at yung selfishness na yan ay hindi o wala, o in a way, wala doon sa panalangin mo. Sabi nito, let your prayers be out of the right motive. And let us be like Solomon who prayed out of the right motive. Dito sa babasahin po natin, sabi dito, because of that, yung tama pong motibo ni Solomon, God noted this request that was out of the right motive, not of a selfish motive, and granted his request. So definitely may sagot na panalangin. Pero sabi dito, kapatid, tingnan mo, He gave him an addition to what he didn't even ask for. Ang Lord nakakatuwa, pag nakita niya po ang puso natin na hindi tayo makasarili. At ito ay para sa Lord, o kung saan man po ang mga panalangin natin, para sa ibang tao, para sa simbahan, o kung ano man po. Kapatid, meron din kasagutan ng Lord na para sa iyo. Amen. Minsan nakala natin, ang unfair naman, ako nga walang pera eh. Kailangan ko ng provision, ako mananalangin para sa ibang tao ng provision sa kanila kasi yun ang prayer request nila. Kapatid mo, pwede ako muna bago sila. Pero kapatid, sabi dito, when you do that, not of a selfish motive, your request will be granted. More so, may addition, may bonus si Lord. Sabi sa 1 Kings 3:11-14, so God said to him, since you have asked for this and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. In verse 13, sabi dito, moreover, dagdag, makinig ka, may bonus. Sino gusto ng bonus? I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. And if you walk in obedience to me and keep my decrees and commands as David your father did, I will give you a long life. So we thank the Lord for that. Kung ginawa ng Lord kay Solomon ito, kaya rin gawin ng Lord sa atin. Yung nga lang, kailan, papaano, hindi po natin ng problema yan. Always be reminded that selfishness is expressed through greed. Sabi ko ito, ambition and boastfulness. Kaya ayaw ng Lord na ganito yung prayer natin. And if ganun po ang selfishness, how can we bring our selfish desires at ito ay ihandog sa trono ng Panginoon at sasabihin natin, Lord, sagutin mo ang panalangin na ito. The windows of heaven are open only to prayer that is initiated and centered in the will of God rather than the will of man. Kaya lagi natin tignan, lagi natin din i-evaluate ang mga prayers natin. Kasi baka po merong ganun. Baka po hindi man natin sinasabi o kaya parang pinoprofess lang natin, pero the condition of our heart really speaks or really expose that selfishness in our prayer. Hindi lamang po sabi dito yung selfishness ay patuloy na magre-reveal ng motive natin, pero sabi po dito, selfishness shows our indifference towards others. In selfishness, you are preoccupied with your own interest. Tama po ba ako? Ikaw ay preoccupied ng sarili mo lang. Pagka po selfishness. And you are oblivious or insensitive sa need ng ibang tao. Or you can be absorbed in your own insecurities and doubts, so aware of your imperfections and differences or deficiencies that you stay sheltered sa sarili mo lang. So nakakatuwa po, no? Sinasabi nito, ang pride, hindi lang pala ang selfishness, hindi lang pala yung para sa sarili ko. Pero minsan, when you have your insecurity sa buhay mo, kaya mga deficiencies na nakikita mo sa buhay mo, you decided na i-isolate mo lang ang sarili mo para hindi ka na lang ma-expose sa ibang tao. So selfishness din daw po pala yun. Because sabi dito, you're only consumed only of yourself. Bakit hindi ka maki-fellowship? Bakit hindi mo i-expose ang sarili mo? Ayoko, baka kasi makita nila kung ano ako o sino talaga ako eh. Sabi po dito, selfishness is opposite of serving the needs of others. Therefore, we are becoming indifferent to them. Sabi po sa Proverbs 21:13,
Whoever shuts their ears to the cry of the poor will also cry out and not be answered. Grabe po, no? Kaya yung mga ganito yung last week, yung doubt, pag daw nagda-doubt tayo, huwag tayo mag-expect ng sagot mula sa Lord. Pangalawa, kanina sinabi dito, pagka ang prayer natin ay hindi para sa iba at may selfish motive lang o mali ang motive natin, hindi sasagutin. Sinabi pa rin dito, wherever shuts your ear to the cry of the poor will also cry out and not be answered. So when we became Christian, we should never turn a deaf ear to those who are in need. And we are called to represent Him in the world. Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. 2 Corinthians 5:18-21, the Lord is calling us to be ambassadors in this world. And all of this is a gift from God who brought us back to Himself through Christ, and God has given us this task of reconciling people to Him. For God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sin against them. And He gave us this wonderful message of reconciliation. Bakit daw? So we are of Christ ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. For God made Christ never sin to be the offering of our sins so that we could be made right with God through Christ. One way of not turning our deaf ear dun sa mga needs ng mga nakapaligid sa atin. One way para po ma-represent natin as Christ ambassador, sabi ito, if you desire people to see or to get saved and at the same time experience the power of God in their lives. Sabi po dito, kung wala tayong ganyang desire at hindi natin gusto yan, definitely we are becoming indifferent. And if we are indifferent, kapatid, it's not a safe place lang para sabihin, hindi ako marunong umabot sa tao, hindi ako marunong talagang makita yung desire na sila ay masave. Gamitin na lang yung mga pastor o leaders o kung sino man sa kanila, basta ipagpe-pray ko na lang. Kapatid, you are in one way in being indifferent to them. You are called to represent Christ. You are called to be the light of this world. You are called to be ambassadors ng ating Panginoon. Indifference is defined as lack of interest, concern, or sympathy sa iba. And ito yung nangyayari pagka po hindi tayo nagkikare sa iba or if we don't care enough to actually do something about it. Pinababayaan lang natin, hinahayaan lang natin. Let others do it. Without you knowing, you are being indifferent. God is calling you, nasabi niya, join me anak in changing this world, make yourself available, and engage, for I will do the rest. As I conclude po, sabi dito, pride is self-important, self-focus, which lead to selfishness. Kasi kung po tayo puro sarili lang natin, at sarili lang natin pinapakinggan natin, sarili lang natin ang magaling, definitely it will lead to selfishness. And these two always go together. The truth of the matter is that the issue of pride and selfishness is rooted in the lack of full surrender to God. Saan ka nagsusurrender? Sa flesh. Saan ka nagsusurrender? Dun sa sarili mo. Saan ka nagsusurrender? Dun sa galing mo, sa abilidad mo, sa kakayanan mong gawin ng mga bagay. At yung makukuha mo lahat ng yan sa sarili mo. When we struggle to surrender, ano daw po yung ating ina-abandon? Yung control. Gusto kasi natin yung remote control ng buhay natin, hawak natin. Tama po ba ako? And when we are holding that, feeling natin sobra tayong secured, na alam natin na hindi mapapasama ang ating mga sarili. Pero kapatid, you know what? Ilan po sa atin na hawak-hawak natin yung remote control ng buhay natin and yet we see ourselves in destruction. We see ourselves in mess. We see ourselves dun sa kawalang direksyon ng buhay natin as if we are so hopeless, wala na. Saan tayo tatakbo? Kay Lord. And only then that we will say, Lord, hawakan mo na itong remote control kasi ikaw pala ang pwede mong mawak ng buhay ko. Na alam ko, secure ako. Whatever it takes, alam ko na ang buhay ko ay hawak-hawak mo sa kamay mo. Sabi po dito, if it is the struggle to relinquish our control, it feels like a war going on within us. Lagi po tayo nakastand in two roads. Sabi po dito, will I be led by my flesh or by my spirit? At susundan ko ba yung will ng Panginoon o yung will ko? Gagawin ko bang normalize yung trend ng mundo o mananatili ako sa word ng Panginoon? Doon ba ako sa culture ng mundo o doon ako sa kingdom ng Lord? You always have that war.
sa atin po na nakaharap at talagang mamimili tayo sa mga bagay na yan. And dalawang bagay lang, do you want to fully surrender your life or talagang fully i-turn in mo yung sarili mo sa flesh mo at sa kakayanan mo at kaalaman mo lamang? Don't let pride and selfishness go in way para po sa relationship natin sa ating Panginoon. Sabi ni Joel Osteen, things like pride, selfishness, impatience, compromising, the scripture calls them things of the flesh, the carnal nature. The flesh wants to be in control. The flesh is not going to be happy unless it gets its way. But as long as you're allowing the flesh to be the boss, it's going to limit how high you go. Pero kapatid, hindi gusto ng Lord na ikaw ay itaas ng mga flesh things na ito. Gusto ng Panginoon, ikaw ay maitaas sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa niya sa iyo. Na sa pagtaas mo, ang nakikita hindi ikaw, kundi ang Diyos na patuloy mong sinasambit at sinasabi na ito ang Diyos ng buhay ko. Na pagka nakita ka, hindi yung galing mo at yung talino mo, pero magpapasalamat sila sa Panginoon dahil ang buhay mo ay ginagamit para po mag-create ng impact sa mga taong nakatingin sa iyo. It's all about Jesus. And it's never about us. It's all about continually telling yourself, it's less of me, but more of you, Lord. The control you are putting and giving it to Him. No longer ikaw may control, hindi na ikaw ang driver, pero you are allowing the Lord to drive everything para sa buhay mo because you trust Him and you know na kahit anong mangyari, ang buhay mo ay patuloy na safe at secure sa Kanyang kamay. The plan that you have, and yung alam po nating magandang plano, yun ang buhay na, o yun ang destinasyon na atin pong pupuntahan. Kapatid, the choice is ours. Araw-araw. The only thing is, are you going to go to get in or turn in or alam mo yun yung mag-give in ka sa flesh or are you going to give in everything fully surrendered sa Panginoon? The choice is ours. Let us continue to acknowledge the power of the cross in our lives. Matthew 16:24-25. Then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. If we fully surrender our lives to Jesus, sabi po ito, we cannot hold on to even the smallest bit of our own agenda, our own dreams, our own way of living in the world, our own pride, our own selfishness, kung hindi you are intentionally choosing to sacrifice every ounce ng buhay mo para po sa Lord, mag-walk ka before Him and allowing the Holy Spirit to work into your life. Kapatid, mahirap, napakadaling sabihin, pero kapatid, when you surrender to the Lord, it's only then, that's the only time that you will see, magaan pala ang buhay. Madali pala ang buhay. Napakasarap pala na sumunod sa Panginoon dahil napakaganda ng tinatahak at tinalakaran ko. Right now, the Lord is telling us, run to Him. Dahil pag pumunta tayo sa Kanya at patuloy na talagang nilay down natin ang lahat sa harapan ng Panginoon, God will tell you, I have so much good and great plan para sa iyo, anak. Isad aside mo, alisin mo yung pride at selfishness, hayaan mong ibaba mo yan so that I can replace it by my presence and my power into your life. Pwede po bang tayo tumayo? And let us worship the Lord this morning. Thank you, Jesus. We want to worship you. We want to surrender everything Panginoon sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We can run to you, Lord. Reason to wait, my heart
Lord, we come before you, Panginoon. With humility, Panginoon, sa aming mga puso. Hayaan mo, Lord God, that in one way or another, you are dealing us right now with pride or selfishness. Ano man yung mga bagay na pinapaalala mo sa amin, mga bagay na akala namin pinapaalala mo lang, pero in one way or another, you are convicting us, Panginoon. Pinapakita mo yung condition ng aming mga puso right now, Lord God. We are laying it down before you, Panginoon. Alam namin, Lord God, when we are dominated by pride and selfishness, napakahirap, Lord God. It's really indeed a hard life para po sa amin because we are consumed by this pride, by flesh and carnal things, Panginoon, sa aming mga buhay. Hayaan mo, Lord God, that when you continue to unfold it to us and make us aware of these things, hayaan mo, Lord God, na we humbly come before you, Lord God, and tell you, Lord God, ito na, Panginoon, ang mga pride, yung mga bagay na patuloy na nagmamalaki, Panginoon, sa iyong harapan, yung mga bagay, Lord God, na patuloy na makasarili lang, Lord God, na iniisip namin tungkol sa aming mga buhay. Hayaan mo, Lord God, na palitan mo ito, Lord God, ng mga bagay mula sa iyo, Lord Jesus. Lord, we want to surrender everything, Panginoon. Alam ko, kapatid, minsan napakahirap because it constantly demand us na sila ang maging boss ng buhay natin. Yung pride at selfishness, patuloy silang nagka-cry out para sabihin nila, I want to be on my way sa buhay mo. Patuloy silang magsasabi at magdidemand na sila ang mag-take charge sa ating mga buhay. Pero once we are reminded by the Lord this morning, patuloy natin sabihin, I choose to surrender everything before God right now. I will not give in to my pride. I will not give in to my selfishness. For Lord, let my eyes be fixed upon you, Lord God. Hayaan mo, Lord God, that I will walk in your spirit, that my life, Lord God, will produce the fruit of the Spirit, Panginoon, sa aking buhay. Lord, hayaan mo, and in this morning, sa time na ito, Lord God, sabihin namin, acknowledge namin, kailangan ka namin, Lord God. That, Lord, we are indeed nothing without you, Lord Jesus. That, Lord, ang buhay namin, Lord God, ay hindi lamang para sa sarili namin. Pero, Lord, we want to exist for you and you and your glory, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. We come to you, Lord. We come to you in humility, Lord Jesus. Take charge, take control, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, I Lord. run to the Father, I fall into praise. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart found a surgeon, my soul found a friend. So I run to the Father again and again. I run to the Father, I fall into praise. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart found a surgeon, my soul found a friend. So I run to the Father again and again. Pwede po ba itaas natin ating kamay? Let us run to Him right now. Walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoon. Kasi Mr. Lord, we want to praise you and thank you, Jesus. We run to you, Lord God. You are what we need, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We give our life to you, Lord God. We give you praise. We give you all the glory, Lord God. We thank you, Jesus. Let this place be filled by your praises and worship. Patuloy na sampahin mo siya. Patuloy mo itaas ang kanyang pangalan. Malakas na malakpak para sa kanya. Thank you, Jesus. Hallelujah to your name, Lord God. Praise to your name, Jesus. We give all the glory to your name, Lord God. Fill us with your presence, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Pwede po ba malakpakan ulit natin ang ating Panginoon? Tayo din nakakaupo na and we'll be watching these videos po. I
today is our Mission Sunday. So we dedicated the second Sunday of the month for our missions offering. Bukod pa po to sa tithes and offering na meron po tayo. Usually, we are using this for our outreaches, and if ever po may mga projects pa po tayo to support other churches and other missions work kung saan po tayo nililid ng Lord. And this is the perfect opportunity to bless the community and reach out to them aside po sa ating mga Sunday services. So, we are privileged to minister po sa kids, sa adults, and sa young people po sa iba't ibang community na meron po tayo. And at the present po, we have 7 outreaches in Robinsons and 2 po sa San Jose. So, malayo-layo at marami na po pinagdadalhan ng Lord para po ma-spread pa po natin ang good news sa ating mga communities. And through our missions, kaya po tayo nakakapag-provide, kaya po tayo nakakapag-sustain sa mga outreaches po natin. Wala man po tayo doon physically, pero sa true giving niyo po, nakakapag-minister po tayo sa mga outreaches natin. And your giving and generosity po are much appreciated po to advance the kingdom of the Lord sa mga places na meron po tayo sa ating outreaches. So, iba po yung pakiramdam, di ba po, kapag nagiging blessing po tayo sa ibang tao. Iba po, di ba? And iba rin po yung napapakilala pa po natin si Jesus sa iba't ibang mga bagay. So, malayo po ang nararating ng pagbibigay nyo. And through your giving din po, napapakita nyo rin yung pagmamahal nyo sa Lord. Kasi po sinusuportahan nyo kung ano man po yung mga gawain na para po sa Kanya. So, yun lang. So, let's pray po for our missions offering and also po for our tithes and offering. So, while hawak po natin yung mga envelope po natin. So, Jesus Christ our Lord, salamat po sa blessings na binigay niyo po sa amin, and salamat Lord sa opportunity para po makapag-bless din ng ibang mga tao through our missions offering. I pray then Lord, i-bless niyo po yung mga taong nagbibigay po dito, i-bless niyo po yung mga volunteers, i-bless niyo po Lord God yung mga tao Lord God na makakatanggap dito. I pray through our giving, maramdaman nila, makita nila, marinig nila, Lord God, kung sino yung Jesus na meron po kami. And I pray that, Lord, continue to move, Lord God, sa mga mission, sa mga outreaches na meron kami. Naniniwala kami, Lord God, na malayo pinagdadalhan mo, Lord God, sa Cornerstone through our outreaches. And I pray that, Lord, matuloy, Lord God, na makita nila na may Jesus Christ po sa buhay po namin, Lord. Ikaw po ang maging sentro, Lord God, ng outreaches namin. Ikaw po, Lord God, ang makita. Ikaw, Lord God, mag-shine sa mga buhay po namin. And also, Lord God, continue, Lord God, to move. And I pray that, Lord, na continue rin, Lord God, mag-move sa mga taong magsusuporta dito, Lord God. And sa aming tithes and offering, Lord, this is a perfect time to give back. Lord, sa blessings na binigay niyo po sa amin, Lord, hindi ka nagkulang sa buong linggo, Lord God. Lord, kami nagkukulang, pero ikaw hindi ka nagkukulang, Lord God. Lord, I pray as we give, Lord God, naniniwala kami, Lord God, na ikaw ang nagsusustain sa amin, not just, Lord, sa mga pangangailangan namin, but, Lord, sa grasya mo, Lord God, sa favor, sa breakthrough na binibigay mo, Lord God. Kaya, Lord, I pray this itong bibigay namin tithes and offering, kasi bibigay namin to kasi deserve mo, Lord God, dahil mahal na mahal mo kami araw-araw, Lord God. Kaya, Lord, ikaw, Lord God, ang mapurihan, ikaw, Lord, ang makilala, Lord God, sa buhay po namin, at hayaan mo lang, Lord God, na gagawin namin itong pagbibigay dahil mahal ka namin, dahil dakila ka, Lord God, ikaw ang Diyos ng buhay namin. Lord, we love you and we honor you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. So we have separate box po for our tithes and offering, and also for our missions offering. And you can ask po for our usher if you want to give for some missions offering. And let's give cheerfully and generously and declaring abundant blessings po sa ating lahat. Thank you po. When God starts working, He brings it to a flourishing finish. What He begins, He sees to completion. When the Lord gives a vision, He handpicks the people who will accomplish it.
2023, God birthed this vision for our church to start rebuilding and renovating His house of worship at Robinson's Novaliches. We dreamt of a renovated place where people could feel at home and be refreshed in His presence. Ever since launching this renovation project, some of our members have responded in faith and have given generously to get the ball rolling. From the 6 million target budget, we reached 32% of the amount, which enabled us to change the interior of our place, dramatically shifting the atmosphere. It's incredible how God can use the sacrifices and faith of the few to start this great work in us. But imagine what He can do with more people partnering with the Lord in this rebuilding project. As you commit to offer and give, we can be confident that what we put in the hands of Jesus will be abundantly more. We praise the Lord for this good work that He started in us, but it isn't over yet. And as people chosen by God, let's continue believing and working together as we move along with the Creator's hand to accomplish the mission. Nag-uusap po kami ni Kirby kanina, sabi namin, na-imagine nyo ba yung church natin nung dati? Yung industrial po yung itsura, wala niyan. Pero praise the Lord, diba? Ang laki na po ng kinay ko. Pwede pakigala po yung mata ninyo. And we thank the Lord for what He has done sa atin po. Sige, palapakan po natin ang Panginoon. And I really appreciate all of you for giving unto the Lord dahil na po sa ating innovation. And last week po, I announced po na kahit hindi pa po natin na-raise, Pastor Alfred, ang ating pong LED, I think nasa half na po kami, pero itigil na po namin yan so that we can give way para sa susunod na phase po natin. Yung dalawang gilid naman po ang ating gagawin at this moment. So, medyo, hindi ko po alam po anong tawag dyan sa brown na yan, pero yan po yun. We have search, ano yan? Letter F? Basta yan po, parang dito sa dalawang to. I think we are already asking for quotation para po sa dalawang gilid na yan. Marami pa po, we have to look at the chairs, so gagawin po natin yan. Yung pong ating sa production, and of course yung ating po sa visuals, and of course yung pong I think hindi ko alam kung yan ang pinakamahal, pero yung pong salamin. Ang salamin po natin, matagal na tayo inaas ng Robinsons dahil hindi po na yan ang dapat frameless na po, pero medyo hinahagin natin ng konti kasi medyo maraming renovation. Pero since nagkakaroon na po tayo ng renovation, so I think it's time para po magawa yan. Pero by face po. And we want to thank you and acknowledge all of you who are giving unto the Lord. And huwag po tayo manghinawa sa pagbibigay dahil napakasarap pong tignan kung paano po naging faithful ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Thank you for being part of our renovation project. Hindi pa po tatapos. Long haul pa po ang ating project na ito, pero we are believing na i-accomplish ng Panginoon sa ating simbahan. Amen po. We have our couple fellowship every third Sunday of the month, and we are inviting you. Sunday na po ito, kaya after the service, pwede tayong bumaba para po at 1 o'clock, bumaba para po sa ating pong couple fellowship. And ating topic po will be a couple after God's own heart. So next week po yan, we are inviting all of the couple po. Pwede po makita yung mga kamay ng mga couple. I-invite ko po kayo para po doon, and let's meet and have fellowship with one another. Young adult and youth collaboration, meron po silang event. Pwede bang sumigaw mga youth at saka YA, young adult? And we have a guest speaker. This will be a very special time para po talaga malinawan sa atin. Ang topic po is reaping the fruit of unfailing love. So please be there.
February 24, 4 p.m. dito po sa 3rd level. And definitely, it will be something worthwhile po and memorable para po sa atin. Young adult and youth po, pwedeng umattend. And of course, yung ating pong prayer and worship service on February 23, every last Friday of the month po yan. Napakaganda po na ginawa ng Panginoon last month, January, sa ating prayer and worship service. Sana po hindi natin ma-miss ito. And sana po we are continually seeking the Lord's hand para po sa araw na ito. I think Pastor Raymond wanted to really pray for the sick people sa araw po na ito. So if you want to be there, please come so that we can minister to you. We are believing for healing ng mga taong may sakit physically. Amen? And even spiritually po. 8 p.m. po yan sa San Jose del Monte, Bulacan. Worship Demolition, kanina po nakita natin na commercial. It will be on March 2, 10 a.m. dito po sa corners ng Robinson's Novaliches. If you have a gift para po kumanta or magtugtog, please audition po sa atin. And then of course, we have our prayer leaders po dito. They gladly will pray for you sa mga pangangailangan po after po ang service natin. Nandyan lang po sila so you can approach them and ask for their prayers. And of course, meron po bang mga first-timers bago po ako mag-pray? First-timers po, sa side na to. First-timers, meron po kaming, ayun, tinuturo. Meron po dito, ayun. Meron po ba dito, first-timers, sa gitna? First-timers, meron po kaming welcome token. And last column po, meron po ba? Okay, pwede po magpalapakan natin ating Panginoon sa mga first-timers. And we are inviting sa ating welcome corner after the service. Tayo po'y manalangin and let's receive God's benediction. Pwede po tumayo tayo. Taas po natin ating mga kamay. Lord, thank you. Thank you for this wonderful day. Thank you, Lord God, for the blessing that we have received from you. Thank you, Jesus, dahil alam namin, Panginoon, ng araw namin, Lord God, at mga araw na darating pa, Lord God, within this week, pupunuin mo to, Lord God, ng iyong presensya, ng iyong protection, ng iyong provision, at ng iyong pagmamalaya mo, Lord God, that our lives, Lord God, will always be in line with you. At ayaw mo, Lord God, that we will see your hands moving mightily sa aming mga buhay, that we will continue, Lord God, to hear you, Panginoon, pag may sinasabi ka, that we will continually, Lord God, be aware, Panginoon, ng presensya mo na nagmumove sa aming mga buhay. We continue to surrender ourselves to you all throughout the week, Panginoon. Ino-offer namin ang bawat araw namin sa iyo, Lord God. We are believing for miracles, we are believing for breakthrough, and we are believing for more answers sa aming mga panalangin. And we continue, Lord God, to say thank you for being faithful. We continue, Lord God, to praise you and to worship you. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. God bless